Ano pa yung isa dito? Martires at Sara Bagman calls na Chica and Nolasco iimbitahan sa impeachment hearing. Ay, talaga tatawagin na sana yan, di ba? Yung sila Chica at saka si Nolasco. Talaga naman talaga yung wala po akong kinalaman sa confidential fund. Hindi ko po alam kasi inutos ni Madam ibigay daw kay Colonel Chica, sinabi ni Gina Acosta. Nilaglag si Sara Duterte. Harap-harapan, Diyos ko po, Rudy. O siya, sige, pakinggan natin to. Second topic tayo kay Sir Bad. As caballeros, at long last, we may finally see former Ombudsman Samuel Martires considered to be one of the key enablers of the Dutertes. Agoy. During the Duterte administration and even during the Marcos administration before he retired. And that is Ombudsman Samuel Martires. He may finally face members of the Justice Committee in the House of Representatives. That is tackling the impeachment case against Vice President Sara Duterte. At hindi lang si Martires, baka maimbita na rin itong controversial Colonel Raymond Lachica and also Colonel Nolasco na considered key dito sa pag nanakaw ng Office of the Vice President sa 125 million confidential funds in budget year 2022 and 612 million in budget year 2023. Kung maalala natin itong mga Colonel na ito na si Lachica ay head ng Vice Presidential Security Group, pero bilang head ng Vice Presidential Security Group, parang nakurap ito ni Sara Duterte at ibang from head of the Vice Presidential Security Group, ginawa siyang bagman na taga-withdraw at taga-kuha ng pera sa Land Bank of the Philippines, especially with regards to the confidential funds. At yun nga, hindi alam kung saan napunta yung pera. And as we blogged earlier, the Congress or even perhaps the Marcos administration, parang naduwag sila para ipatawag itong dalawang ito. Siguro nakikita nila yung repercussion sa military. Baka magsimpatiya dito ang mga military at baka mag-aklas kay President Bongbong Marcos. Basta last year, tapos na sana itong problema kasi last year na invite na nga ito kaya lang hindi na umabot sa kanila yung time para magsalita sila. And then suddenly, bago sila makapagsalita, tinerminate na ni Congressman Joel Chua yung investigasyon ng Committee on Good Government ng House of Representatives. At ng Quadcom. Hindi na naimbita ito, hindi na natin malaman kung saan nila dinala yung pera. Buti na lang ngayon, may Ramil Madriaga na sinasabi, mula dito sa dalawang colonel na ito, iniabot sa kanya yung pera para i-deliver niya sa Office of the Ombudsman. At kaya kasama na rin iimbitahin na si Ombudsman Samuel Martires. Dito makikita natin kung gaano ka kagaling. Noon, ombudsman ka. Kahit papaano, takot sa'yo yung mga kongresista. Pwede mo sila imbestigahan. Pwede mo sila palusutin sa kaso o pwede mo sila imbestigahan. Ngayon, hindi ka na ombudsman. Tingnan natin. Paano ka sumagot. Sana makontem ka, ipakulong ka dyan. Forever. Dyan sa House of Representatives. Kasi dapat matagal na itong kinasuhan. Itong sinasabi nila, pinakakurap at pinakapalpak. Wala halos na convict, wala halos na kasuhan ng mga opisyalis ng gobyerno under the Duterte administration. Meron lang yung peking hearing at peking kaso na pinailan ng Department of Justice, sila Vitaliano Aguirre, laban kay former Senator and now Congresswoman Laila De Lima, na yung kaso naman eventually ay na-clear naman si Laila De Lima doon. Oy, si 332 Lily, wow, birthday pala niya. Guys, oy, enjoy whatever, a blast on your natal day and your heart remain for independence. 332 Lily, happy birthday. Forward. Si Noe Reyes,
Santa June. So yan ha, it is about time. It is about time na maimbitahan ng mga ito. Itong si Martirez, wala na itong ginawa kundi depensahan yung mga Duterte. Mula pa doon na na-expose ni former Senator Trillanes yung 2.6 billion na joint account ni Sara Duterte at ni Digong sa BPI branch dyan sa Pasig. So mula pa noon, ginawa niya lahat para hindi ilabas yung SALN ni former President Rodrigo Roa Duterte. Protektado. At lahat ng ginawa niya para pagtakpan pati yung Parmali dapat siya ang nag-expose nun. Ombudsman dapat naka-recover nun kasi matagal na yun usap-usapan, pero hindi. Hinintay niya, Senate ang gagawa ng hearing and then Senate ang magpapile ng kaso. Pwede naman nila gawin yun on their own, motu proprio, mag-imbestiga, gagawa ng preliminary investigation, pero hindi. Lahat ng trabaho ginawa ng Senado. Yun. Kaya dapat pa na ito. CLBA, out. Paharapin na ito sa impeachment trial. Yun lang. Ito ay proposal ni Congressman Terry Ridon. Pero hindi pa natin alam kung papayag sila chairman ng Committee on Justice, si Congresswoman Jinky Luistro, and the others, dahil baka sasabihin na naman nag-fishing expedition at hindi dapat tawagin itong si Samuel Martirez, si Nolasco at si La Chica. Pero may punto naman si Terry Ridon, pinangalanan na sila ni Samuel Martirez bilang mga tagabigay sa kanya ng pera, and yung dineliver niya yung pera sa Office of the Ombudsman intended for Samuel Martirez at galing kay Sara Duterte at dinaan doon sa bata ni Martirez or bagman ni Martirez na itong si Attorney Ryan Kilala. So itong si Attorney Ryan Kilala dapat pakwanin at tawagin rin dyan sa House of Representatives. So sa tingin ko, they are key to the issue. Since nabanggit na rin yung pangalan nila, then they should be invited. At least kung hindi dito sa House hearing, at least sa Senate hearing, and also for Senate trial. And also for them to be able to clear their names. Kasi itong si Martirez, he was all over the radio. He was all over media explaining himself. So let him explain to the Justice Committee or later on sa trial proper. So panoorin natin itong update dito tungkol sa invitation dito kina Martirez. Shout out Sir Leonardo Ansag. Tatalakayan ng House Committee on Justice kung iimbitahan si dating Ombudsman Samuel Martirez. Gayon din sina Colonel Raymond La Chica. Tatalakayan ng House Committee on Justice kung iimbitahan si dating Ombudsman Samuel Martirez. Gayon din sina Colonel Raymond La Chica at Colonel Dennis Nolasco. Matapos mabanggit sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Committee Member Representative Terry Ridon, bukas ang komite para marinig ang kanilang panig matapos idawit ni Ramil Madiaga sa issue ng confidential funds ng Office of the Vice President. So, pwede namin pag-usapan mo yun sa susunod pong pagdinig, no? Kung i-invite na isang pina po yung mga napangalanan. Actually, syempre, sa isang bahagi, may karapatan din naman sila na makasagot din formally, no? Samantala, itinagi naman ni dating Ombudsman Samuel Martirez na tumanggap siya ng milyong pisong halaga ng pera mula sa confidential funds ng Office of the Vice President. Handaan niya siya sa anumang posibleng isasampang kaso ng gobyerno. Nauna nang sinabi ni Ramil Madriaga sa kanyang pagharap sa Kamara na nag-deliver siya ng bahagi ng confidential funds sa tanggapan ng Ombudsman. Marami na naman tayo ang mga bagong basok. Shoutout sa inyo. May kalab shoutout. Like and subscribe po tayo. Wala po kung gusto nilang gawin. Kasuhan nila po kung gusto nilang kasuhan. Walang problema sa atin yun. Haharapin ko ng masaya. Maligayang puso. Haharapin ko paano mang kaso ang gusto na ipataw sa atin. Ang yabang Sige. Wag na lang sa kaso kasi marami ka rin mga kaalyado sa judiciary. Tama. Lalo na dahil naging former Supreme Court Chief Justice ka, naging Sandigan Bayan Justice ka. Na lang, naging ombudsman ka. Harapin mo na lang yung House hearing. Kung naimbitahan ka, edi umattend ka
tingnan natin kung gaano ka kagaling. Baka ihi ka sa pantalon mo pag naharap mo na yung mga senador, yung mga Grabe kongresista naman o yan, Sir later Bad. on, mga senador. So, Ihi talaga it is sa really pantalon. about time na maimbitahan na itong si Martirez dahil Tama. anyway, sinasabi naman niya, handang-handa niya gawin ito. So, itong mga developments as of now and as we approach yung second day of the clarificatory hearing on April 20 to 22, and this is again going to be an explosive hearing dahil sana nga maayos na yung gusot between the office of the ombudsman and the house. Sana by Monday mag-submit na ng house yung kanila yung SALN nitong bagman ni Speaker Martin Romualdez na si alias Ponyong, at also yung iba pa mga kongresista, 17 ata yun na mga kontratista na hinihingan rin ng SALN ng Office of the Ombudsman. At sana makita na natin. At also, we are awaiting the since formally na na-issuehan ng Supena Duces Tecum ang Office of the Anti-Money Laundering Council. So we expect them to be also bringing the papers as well as the necessary documents relating sa mga accounts ni Sara, including yung mga dokumento ng mga businesses nila by the Department of Trade and Industry and also the Security and Exchange Commission. So marami pa yan, revelations. So sana next by the 22nd, siguro maybe after the hearing, sana they will agree to invite na itong si Martirez. La Chica, si Nolasco, and also itong si Martirez, Tatlo sila. na ang yabang-yabang pa naman. Although ang dami nitong kasalanan sa taong bayan. Agoy. So yun na po ang update natin dito sa issue na ito. Salamat, Sir Bad. So asahan natin yan. No? Sana nga mag-push yan. No? Para makita natin sa nagang aabot ng yabang nila. Di ba? Sir Leonardo, I am Batman, Charcher, Rani Shera, Makwan, at saka sa mga nandyan, shoutout sa inyo. Si Selby tsaka si Suzuki, shoutout din mga kapsat, no? Ayan. Puntahan nga natin si Senator Ping Lacson. May gusto akong tungkol kay Madriaga. Mayroon siyang interview eh. Sige, countan muna tayo.